So, good morning. Actually, ang parsya nato karon is gitawag na siya Mikets. Mikets means at the end. Nahuman ni siya, nasugda na ni siya atong niaging tuig, pero wala nahuman kay most sa time nga gihatag atong niaging tuig is nakaon pod sa pagtiwas namo sa parsya Bayishib. Kay nindot man guna siya humanon, unya usa na pud mo ambak para inig review, wala kumpleto gyud ang parsya. Di tama kun moto nga gihuman usa na mo ang parsya Bayishib, usa nagmikits, pero ang time gamay na lang. Moto wala siya nahuman. Pero karon paningkamutan gyud nato nga mahuman ni siya. Gusto mo ma-review man. So nata sa parsya Mikets, di ba ang parsya atong niagi bahin naman sa damgo ni Joseph, katong sa katong butler og sa unsa ganito? Butler og sa katong baker. Oh. So after ato, di ba nakagawas man ang butler, gipatay ang baker. Ang problema ato kay ang butler nakalimot sa promise sa hangyo ni Joseph. So unsa may hangyo ni Joseph? Makagawas na gani ka didto, paningkamuti nga masultihan nimo ang hari nga wala koy sala. O paningkamuti nga makagawas ko dire. In which nasilutan siya ni Hashem tungod ato na hangyo. So 10 years dapat ang iyang silot didto gidungagan og 2 ka tuig. Nahimong 12 ka tuig ang iyang silot didto ni Joseph. Ngano man tungod kay ang pagsalig niya wala man niya gihatag kang Hashem. Tuwa man sa butler paingon. Dapat ang iyang saligan nga makagawa siya dito isang mga gahom. Dili si Joseph, dili ang butler. Karon kapag gawa sa butler kay ang butler naniguro man. Kalimot man. So, sa pagtingala, paghangyo lang niya sa butler nga. Oh. Ihunghungi ang mga niya. Unghungi ang pari nga wala ko'y sala. Ayaw kong kalimti sa makagawas na ka para makagawas ko. Katulang siya. Katulang nga request niya. Katulang nga request. Dungagan og 2 ka tuig. So, at the end sa 2 years nga additional, di ba? 10 years na dungagan 2 ka tuig. Gikan pagawas atong butler, ang hari nagsige na nagdamgo si Parao. Nagsige damgo si Parao niya kada gabi gyud balik-balik ang iyang damgo. Unya sige na siya patawag og mga sorcerer, mga dreamer, interpreter. Wala gyud siya makontento sa mga hubad sa mga tong iyang gipangtawag. So 13 years after Joseph's own dream got him sold into slavery, 13 ka tuig gikan ato di ba sa wala pa si Joseph gibaligya, daan naman siya nagsigig damgo nga ang iyang mga igsoon muhapa niya, mubaw niya tungod atong damgo niya nga ang uhay, nag-ani sila dunay uhay si Joseph, iyang mga igsoon dunay uhay, mubaw man ang uhay sa iyang mga igsoon ngadto sa iyang uhay. Unya nagdamgo na pud siya motong iyang mga igsoon nga suko. Nya nagdamgo na pud siya nga ang mga bituon, ang iyahang bituon mo'y musiga kaysa tanang mga bituon. Moto niingon si Jacob nga asta ako anak, Joseph, mubaw ko nimo. Siya nga yes pa, mubaw ka sa kuha. Ug tungod pud ato si Joseph na silutan pod. Kay wala man kunya matarong og deliver kay murag ang iyahang pag-deliver sa istorya is murag boast dapit. Murag hambog dapit. So ang iyang mga igsoon nga suko, tama to ang iyang interpretasyon, pero ang iyang paagi sa pagsulti mali. So mao to siya sa pagkamatay niya, di ba gidaladala man niya ang iyang lungon sa mga tao, kay gipakuha man ni Joseph, ani Mose ang iyang lungon. Sige sila pasan sa 40 ka tuig ang iyang bukog dito sa sulod nagsigig tayog. So disturb siya, nagsigig ana-ana pakong-pakong sa lungon. So mao to iyang silot tungod ato nga pagkaistorya. Wala siya wala siya pahulay. Sulod sa 40 ka tuig. Naundang lang to sa diha nga niampo si Moshe para sa iya. Nga undang nga ang silot ni Joseph tungod sa iyang pag-istorya og lasyon hara sa iyang igsuon og sa iyang amahan. Bukog na siya. Bukog na siya pero gisilutan siya motong iyang unrest ang iyang bukog. Ngano man, samtang sige alsa siyempre dili man libel.
ang gitumban. So magsige ka na tuyag-tuyag. Ang yapong bukog sige po kapakog. Unya unrest man na siya. Sa ilaha lahi man nagnining. Moto nga tungod ato giingon sa mga sages is nahimo to siya, nahitabo to siya tungod to siya sa silot nga gihimo niya nga pag-istorya og kanang boastful nga paagi ngadto sa mga igsuon o didto sa amahan. Naundang lang to tungod sa si Mose na ang hangyo sa makagagahom nga undangan na ang silot nimo kang Joseph. So mabantayan na to gagmay istorya pero bikil dritso ma naagi ka nang hitabo gani sa ila ha. Oh. Mo na bantayanan gani atong istorya. So kay kanang istorya karon sa una parehas ra na kita ra mo inuwad ag palabra di honor. Sila sa una importante kay nang istorya. Oh, pero sa ato karon wala naman istorya ta karon ug malhi man. Oh, so unsa naman taka naman lang tag yam-yam sa tong baba. Oh, lahi karon. Mo na karon kargado tag lisod. Kargado lisod. Sa una lisod kunuhay sila pero daghan mo sila hayop. Oh, daghan mo sila dato man sila kuno na ni kumpara sa tuwa karon. Kumpara sila ang ilang lisod sa una kumpara sa tuwa layo. Layo ta. Grabe gid ta ka lisod ron. So 13 years gikan atong pag lasyonhara ni Joseph. So si Joseph is naa sa prisuhan. 13 years gikan atong paglasyonhara. Unya another 2 years nga silot tungod sa paghangyo ni Joseph sa butler. Ato pong 2 years nga gap na priso og padayon si Joseph tungod sa silot niya kay nganong nihangyo siya sa butler. Nganong wala siya mohangyo sa magagagahom sa butler siya nihangyo. So gisilutan siya kanadil 2 years. Katong duha ka tuig nga silot pud ni Joseph is mauputong mga tuiga nga nagsigig damgo si Parao. Nya walay si bisan kinsa nga makahubad. So ang damgo ni Parao ingon ani. Naingon siya, Parao sees himself standing over the river. Nagtindog daw siya diha kilid sa sapa. And behold, there came out of the river 7 cows. Dunay ni gawas gikan sa tubig sa sapa nga pito ka baka nya ang baka nga ni gawas puro mga taba. Mga dagko, mga taba. Nya nanibsib sa mga labas nga mga sagbot diha daplin sa sapa. Karon duna na poy ni gawas nga another pito gihapon ka baka nga mga niwang. Gikan sa tubig ni gawas mga niwang unya ang ilahang taba nga baka gikaon sa mga niwang nga baka. Mo to disturb kayo si Parao. Unya pagmata niya kulbaan siya. Ang problema kay makalimot man siya siyang damgo. So ganito kung damgo niya pero gikulbaan siya maayo. So itong damgo balik og tulog. Karon magdamgo naman pud siya. Ang mugawas siyang damgo ron is naa naman pud usa ka uhay. Nga dunay mugawas nga 7 ka bunga nga mga tambok. Pero usa ka uhay. Bantayin ang usaha kay naa na siya significant nganong usa. Dunay uhay nga mga tagba nga mga bunga nga nang gawas. Unya duna na poy taod-taod. Duna na poy uhay pud nga ning gawas 7 ka uhay. Pero wala nay usa, wala isa ka punuan. Uhay lang. Unya katong uhay nga mga dili tambok payat. Gikaon pud ang mga tambok nga uhay nga dunay usa ka o gikan sa isa ka punuan. So disturb kayo si Joseph si kuan ani Parao. Sa kada mata niya sa kada adlaw sunod sa tuwa ka tuig, makalimot siya siyang damgo niya, magdamgo na pud siya uhay. Pagkaugma, damgo na pud siya baka. Pagbangon niya, mahinumduman gamay, makalimot siya mo tong mubalik siya tulog kay basig mahinumduman niya. Unya, uhay na pud. So sulod ka tuig yun na kanang kuan ba? Punuan sa humay. Unya naay magawas nga mga bunga nga 7 ka buok tagba. Nya katong isa bunga lang walay uhay. Oh. So na siya significance niya ngano na siya. Okay. So behold.
So none of the parao soothsayers can offer a satisfactory interpretation. Walay bisan isa nga nakahubad nga nakontento si parao sa mga hubad sa sorcerer. Wala gid siya inisig gid siya dili gid mao kay ginasulayan man gud niya. Kina siya trick nga ginahimo sa iyang pagtug-an sa iyang damgo. Oh, nasa mga ilhan na tuon niya kalaunan usay trick nga ginahimo niya sa iyang damgo. Ang ginasulti niya dili tinuod ba? Unya kay hubaron man po sa mga interpreter niya bisag di tinuod yang sulti. Bo pasabot kato sila gages-ges lang to. Katagna-tagna lang tong mga soothsayer. Dugangan na niya. O dungagan man niya. Unya kay hubaron man asa ang dinungag. Oh. Sabot pasabot wala kabalo ang mga soothsayer o unsa gi tinuod nga hubad kay hasta man ang iyang gidungag gihubad man. Dito man siya wala kalusot kan Joseph. So wala siya makontento tungod kay ginasulayan niya ang mga soothsayer. Dili siya kontento. Ano po siya nga hindi na siya ginugang nga kapil. So niingon ang karon nahinumdom ang butler sa iya ha. Gisultihan siya sa butler nga hari parao kanang dito pa ko sa dungeon sa prisuhan. Nagdamgo ko bahin sa among pagkapriso og katong imong gipapatay nga baker. Unya tama gyud ang iyang damgo. Ato kahasulayan. Ato kahasulayan mahal nga hari. Moto nga niadto si parao gipagawas niya si Joseph. Gipaadto ni Joseph as ni parao si Joseph sa prisuhan gipagawas ug nakigstorya si hari parao. Naingon si parao, I have heard it is said of you. Ako nadungog nga gisulti mahin kanimo. Nagaingon si parao that you can understand a dream and interpret it. Ako na kuan nga mo interpret kag damgo. Ingon po dayon si Joseph, dili man ako parao ang makagagahom man mo naghatag sa kuag interpretasyon para ma-interpret nako ang ilang mga damgo. Ang makagagahom man so ginatulak niya ang makagagahom. Nga ang makagahom mo ay nag-interpret para sa ilang mga damgo. So ana si parao. Ana si Joseph. So ingon ani man gud akong damgo dong, naamang ko'y damgo. Moto nga gisultihan ni parao kung unsa iyang damgo. Nya nangutana siya, unsa may akong buhaton dong bahin ani akong damgo. So naagi hapoy trick ang iyang gisulti pareha dito sa mga soothsayer. So moto pito ka baka, nagtindog siya sa kilid sa sapa. O nya nakita niya nga naay baka ni gawas, mga dagko, napoy baka nga payat, gikaon ang baka nga dagko, humanog damgo, nakalimot siya. Tulog siya balik, nagdamgo na po siya, pito ka ohay, ni gawas sa usagikan kapunuan. O nya, so gisultihan niya tanan. So ang hubad ni Joseph, mahitungod sa damgo ni parao, ang uhay nga imong damgo ug ang baka is usaray mining. Ang pito ka baka is equivalent na siya sa uhay nga pito. Pero wala pa niya hisguti ang usa ka punuan. Pero ang uhay ug ang pito ka baka nga mga tambok is usaray buot pasabot. Ang baka pud nga mga payat ug katong uhay, katong mga bunga lang nga pito nga nikaon sa pito ka tambok nga bunga is parihara pud og mining. Ang imong duha ka damgo is usara na ang mining. So ang pangutahan karon, why were only the 7 good ears katong pito ka uhay o pito ka baka lang nganong unsay significance nganong ang baka raman pero ngano ang bunga sa uhay sa humay or trigo unsa to nga klase nga punuan nganong naay isa ka punuan nga gisgutan unsa tong usa nga gitunghaan sa pito ka bunga nga tambok. Then do na po pito ka bunga nga nigawas nga payat nga gikaon ang pito ka bunga nga tambok. Okay. Nitubag ang mga sages, Joseph interpreted Joseph, sa Hebrew na siya Joseph. So Joseph interpreted the dream to mean that there would be 7 years of abundance. Katong pito ka baka, years of abundance to siya. Tong tambok. Katupong pito ka uhay, years of abundance po to siya. Nganong naay isa ka punuan tungod kay katong pito ka tuig is successive to siya, sunod-sunod gyud. Nausa siya ba? Sa ato pa sunod-sunod. Sa ato pa ang pito ka hayahay
nga bunga, 7 kahayahay nga tuig. Sunod-sunod yun na siya, consecutive years na siya. Matong dunay usa. Kaya nga naman, sunod-sunod siya. So, Joseph interpreted the dream to mean that there would be 7 years of abundance and 7 years of famine. 7 years tambok, abundance, 7 years of famine. Okay. Sa diha nga si Jacob niadto sa Ehipto, nilabay na ang 7. Di ba gipatawag man ni Joseph si Jacob? Pag-abot ni Jacob dito, humana ang 7 abundance na tuig. Naanapod sa ikaduha ka tuig sa famine, sa tupahuman sa abundance, famine naman dayon, kato naman tunglo, nga walay abot. Duha ka tuig na ang nilabay. At the end of duha ka tuig, usa pa ni abot si Jacob. Pila gani ka tuig ang abundance? 7. Ang famine? 7 sad. Pero pag abot ni Jacob sa Egypt, ikaduhanan at the end na. Ang problema ra kay pag abot ni Jacob karon, sa diha nga nisugat na si Parao kang Jacob, pagkabalo ni Parao nga ginikanan to ni Joseph, nisugat siya. Pag sugat niya, gibless man siya ni Jacob. Pag bless ni Jacob ron, nibaha man ang River Nile. Pag baha sa River Nile, kay ang gisaligan gud sa Ehipto atong una is ang agriculture. So ang ilahang tubig nga gisaligan is ang River Nile. So pag sugod sa famine, wala na sila tubig sa ilang irrigation. So gutom na. Karon paglabay duha ka tuig niabot si Jacob, niawas man na ron ang River Nile. So unsay buot pasabot? Nasudlan ang ilahang irrigation nga niabot pagani sa tiilan ni Jacob ang tubig. Nibaha gyud. Nanubra ang tubig. O sa tiilan ni Parao. So karon unsa may resulta kay daghan na magtubig? Abunda na pod. Sa ato pa ang duha ka tuig nga famine naundang tungod niabot si Jacob. Og si Jacob gikan sa pag-abot niya 13 ka tuig pud siya usa namatay. Og sa pagkamatay ni Jacob, usa pa gidungag na pod ang another 5 ka tuig nga gutom. Nga si Joseph gihapon ang nakasulbad. So sa ato pa katong min nga uhay is nausa to siya. Successive. Pero katong ni tunga nga uhay nga walay usa is duha to siya ka panahon. Ang unang panahon is ang duha ka tuig. Usa ni abot si Jacob, pag abot ni Jacob na putol, unya nahimo silang hayahay ay 9 years. 9 years nga hayahay si ang Egypt kay na si Jacob, pagkamatay ni Jacob, dito na pod another 5 ka tuig na pod nga gutom. Sa ato pa 2 plus 5 7 gihapon ka tuig nga gutom. Pero at least naputol sa panahon pag-abot ni Jacob. Kay pagkamatay ni Jacob, nihubas man ang tubig. Dugay pa man si Parao naka-idea nga pagkamatay ni Jacob, iya manggikuha ang lubong ni Jacob, iya manggilunod sa tubig. Paglunod niya sa River Nile, niawas naman po ng tubig. Di, sulbad na po na ang kuwan. Ang problema karon kay nipalagman si Joseph. Nakasaad ra ba ko siya Parao nga ako ilubong akong papa? Sabi sa ting Joseph, ay ayaw na ilubong. Sa na imong saad ay nga nagtumana, importante nga maluwas ta sa tong problema. Mo na isulti ni Parao kan Joseph, kani napanalingan na tao. Daghan na tagtubig. Ana pod si Joseph, ug mao nang istoryaha Parao nga kalimtan ako kung saan sa kong papa. Ako na lang pong kalimtan na kung saan sa imuha. Unsa man saad ni Joseph ug ni Parao, unsa man sinaaray nilang duha? Oh, yes. Nga si Parao nahimong hari kay tungod kay nahimo siyang sikat sa Ehipto tungod kay sa iyang pagkalingguistik nga walay pinulungan nga dili siya kabalo. Pero pag abot sa pinulungan ni Joseph, bisag kung saon niya agtuon, tong jag alep, bet, gimel, dalet. Pag humana nagdiagtuon, paglakaw niya madagma siya, makalimot na siya unsa tong alep, bet, gimel, dalet. Pila gito ka panahon sige siya practice di gid siya makaton. Matunahadlok siya, niingon na lang siya, basig mahibalaan ba sa mga tao ba, di ko kabalo sa imong pinulungan. Ayun na lagsaba, Joseph ha, imong unta lang kang dako gid diri sa ako ang syudad. Ay lagsaba. Sige, di ko magsaba. Mo to niingon si Joseph ug mauna,
nga kalimtan nako akong saad sa akong papa, kalimtan na lang po nako ang akong saad sa imuha. Imbis di ko magsaba karon, magsaba na lang ko nga di ka kabalo sa akong pinulungan. So sa may tubag ni Parao. Ay, yaw. Sige, sige, lubong na imong papa. Ay, lagsaba ha, nga di ko kabalo sa imong pinulungan. So tungod ato, Hubas na po. nibalik na po hubas ang tubig. Pero tungod kang Joseph, sa honor kang Joseph, is nibalik na po ang tubig usaka. Tungod sa pagpaningkamot sa saad ni Joseph nga ilubong yun ang iyang papa, bisan luyo sa hangyo ni Parao, nibalik ang tubig usaka, o nibalik na po pagkaabunda ang Egypt. So grabe ang kuan niya, no? So, Dali na nag-interpret niya ang damgo sa buwan. dali ra. So 17 years dili 9, dili po 13 kay katong 13 gikan pagkamatay ni Jacob, namatay po si Joseph 13 years after. No, 17 gikan. 17 years si Jacob dito sulod sa Ehipto. So 17 years nga putol ang course, ang famine. 17 years later when Jacob died, there were 5 additional years of famine. So the 7 good years grain upon one stalk allowed to the 7 years of abundance, which were consecutive, sunod-sunod. The 7 year of famine were not consecutive, dili sunod-sunod. Kay ang unang duha, unya pagkamatay ni Jacob, 5. So 7 gihapon pero putol-putol. So mao to nga si Joseph proceed to advise Parao. Kay nangonsulta man si Parao nga unsa giwining sa kundamgo. Iputol lang to nato tungod sa komentaris. Naguna-una ta ba para di ta mabitin. So Joseph proceed to advise to Parao. Pangutana, nganong ingon ana man pud kadali nganito o si Parao sa advice ni Joseph. Okay. Tungod man gud sa kada sulti niya sa iyang mga sutsayer is naa siya ginabutang nga trap. Pag-abot sa kan Joseph, pag-abot sa sutsayer, gina-interpret apil lang yang trap. So ningon ang hari, wala ni nag-guess lang ni, nagatagna-tagna lang ni mga tawanan ni, di ni tinuod ilang hubad. Kay asta nga ko ang gibutang nga trap, ilang gihubad. Pag-abot kang Joseph, pagpaminaw niya sa damgo, hinuktok siya sila pose. Ngayo siya kuan sa makagagahom nga mahubad to siya, gipakita tanan ang hubad kang Parao. Ipakita nga dunay 7 ka gutom, 7 ka hayahay, 7 ka gutom. Pero doon ako'y nakita sa imong damgo Parao nga usa ka butang nga wala gisulti sa ni Hashem nga mao na interpretasyon kanang pagtindog nimo diha sa kilid sa suba. Buot pasabot kay wala na gitagaig meaning sa makagagahom. Buot pasabot imo nang dungag-dungag. So nasakpan ni Joseph nga dunay gidungag si Parao sa iyang istorya kang Joseph katong pagtindog niya sa river. Kaya ang tinuod nga damgo ni Joseph is walay nagtindog dito sa kilid sa suba. Wala dai siya nagtindog siyang damgo. Mo to yang trap ginasulti nagtindog daw siya kilid sa suba. Dito iyang nakita. Vision lang yung pure. So, katong trap niya nga nagtindog siya, mao to ginaapil og hubad sa mga kuan. Mao tong di siya mutuo kay asta gud ang iyang dungag, hubad magapil. Wala man to sa damgo. Pag-abot kang Joseph, pinaagi sa pagpadayag sa makagagahom kang Joseph, wala man to giapil to pagtindog. Ngano wala na apil? Tungod kay wala jud ka nagdamgo, nagtindog ka didto sa kilid sa suba. Og kanang pagtindog nimo sa suba, imo lang ng dungag-dungag. Ano bisto noon say Parao? Moto nga nituog siya walay pagduha-duha. Moto nga ni advice karon si Parao si Joseph. Sa to pa, kon gyud siya full of wisdom gyud si Joseph. Karon mo to gitambagan niya nga mangita kag usa ka tawo nga himuon nimong ikaduha nimo. Mao na itambag ni Joseph, diin mo oy mo kuha sa tanang abot sa panahon nga abunda pa para pag abot sa gutom na ay makaon ang ato ang syudad.
So sige gunahon na si Parao nga kinsa may akong kuhaon diri nga kining ako ang mga sakop diri puro man ni mga amuyong. Puro ra man ni naa tungod kay naa sila makuha sa kuha pero ang tinuod anig mawad-an ako mamiya man ni sa kuha. Moto niingon si Parao nga tungod kay ikaw mo gitagaan og kahibalo sa paghubad sa akong mga damgo. Siguro ikaw po'y gihatag sa makagagahom nga mao'y makasulbad. Sa damgo nga gipakita sa makagagahom nganhin ako, ikaw mo'y gihimong sulbad aron makita unsay sulbad ani mga problema ha. Busa karon akong hangyoon nimo nga himuon ta kang viceroy. So balik siya ka sikat. Niingon si Parao, since Hashem has shown you all this, tungod kay ang Hashem nagpakita man ni initanan kanimo, says Parao to Joseph, there is none as understanding and wise as you. Why lain nga wise gawas nga wise pa nimo? Gawas lang ikaw. And according to your word, shall all my people be ruled. Og sumala sa imong tingog, ikaw magadumala sa akong katawan. Only in the throne will I be greater than you. Ang makalabaw sa imo sa akong gingharian, ang ako alang trono. Sa ato pa, trono ni Parao, human si Joseph na. Huwag makalabaw, bisan pag ang asawa sa Parao, dili makalabaw sa posisyon ni Joseph. Tungod kay ang trono lang sa hari, mao'y makalabaw sa kang Joseph. So grabe ang power nga gihatag kang Joseph. Second in command gid siya. So Parao gives Joseph a new name. Gitagaan niya bag-ong ngalan si Joseph. So ang gihatag niya nga ngalan is Chapinat Paaniak. Amot asay pangalan ani asay apelyido ani. So Chapinat Paaniak, ang meaning decipherer of secret, tigtugan sa mga sekreto. Tighubad sa mga sekreto. Kaya siya may nakahubad sa sekreto. Ito pag istorya ni Parao diya nga ikaw ang ipadala ni Hashem. Yan kung di-acknowledge si Hashem. Yes, i-acknowledge niya kay nasakpan ni Joseph ang trick ni Kuan. Di matubas-basta masakpan. Yan acknowledge ba nga? Oh, gi-acknowledge niya nga ang makagagahom ni Joseph tungod kay imo makagahom mo nagtugan ani mo ikaw mo himuon ako. Akong viceroy. Kay walay wise nga sama nimo diri, ikaw ra. So gi-acknowledge niya ang makagahom tungod kay giingon man po ni Joseph nga ang naghubad ani dili ako ang makagagahom mo'y naghubad. Ako lay tigrelay unsay hubad. So mo to ang gi-acknowledge ni Parao is dili mismo si Joseph kundi mismo ang makagagahom gi-acknowledge ni Parao. Pero wala lang niya giilapod nga makagagahom kay daghan man siya makagagahom nga ginahimo, daghan man siya larawan. Pero gi-acknowledge niya ang makagagahom ni Joseph. Mao gani si Joseph nakapractice sa iyang pagtuo dito sa Ehipto. Kita nato na unya nga pag-abot sa iyang mga igsuon, parehara sila naong mga relihiyosog naong pero wala kaila ang iyang mga igsuon. Ang pangutana nganong relihiyoso man siya nga naa man siya sa Ehipto. Tungod kay gipasagdan lang si Joseph ni Parao nga makatuman sa iyang religion tungod kay gi-acknowledge ni Parao bisan ang makagagahom ni Joseph. So Parao gives Joseph a name, Chapinat Paaniak, decipherer of secret, tigtugan sa mga sekreto. Unya gitagaan siya og wife ni Asinat. So wala pa ni gihatag ning si Asinat. Siyempre ang mga dalaga sa dihang nakita sa mga katawhan sa Ehipto nga gipandungan ni Parao si Joseph as a viceroy. Paghuman ato giparid si Joseph sa tibuok Ehipto. Karon kay kining mga dalaga siyempre viceroy ni kuya ni nya ulitaw. Kanya-kanyag pabantang. Kanya-kanyag purma-purma, pusing, paibog ba? Kanya-kanyag itsag bulak para mapansin. Karon kining usa ka babae nga anak ni asawa ni Putipar. Asawa ni Putipar ba katong nag-adapt primero kang Joseph katong nagpapriso. Oh. Naaman sila anak pero dili to anak, adopted ra to nila. Oh, adopted ra to nila kay katong babae nga ilang gi-adapt mauto si Asinat. Anak to siya ni Dina og ni Shechem. Oh, ni Shechem. Ako na lang gi-correct dili to anak ni Job. Kay dunay anak si Job nga lain tulo.
assumption ra to siya automatic ba tungod sa kanang ang komentary gani nga mabasa nato kulang-kulang dili kumpleto, so pagka abot sa pila ka panahon na kumpleto ang komentary diha pa nakakamot nga tama di ay nakaanak dai si Shechem kang Dina, ang ilang anak si Asenat. Pero si Dina ug si Job nakaanak pud sila tulo. Pito nga dunay upat ka lalaki, dunay tulo ka babae. Unya ang kabutangan ni Job gihatag tanan sa upat ka lalaki ug ang gihatag niya sa tulo ka babae is unsa ganito okay? O gerde lang dire. O kanang para pa dili gani kaayo makita nga dagkog puson ang babae. O pangpugong sa puson nga dili mo dako. O para pugong sa edad, pero katong gerdel nga gihatag niya is gikan to siya sa langit. So katong wealth nga gihatag nako sa inyong imong mga igsoon, ayaw to ninyo kabalak. Kinireklamo magutong babae ngano sila ra may gibahinan sa wealth, kami wala man. Nya mo to nga ningon ang amahan in town si Jacob nga ayaw kabalaka kay kanang gihatag nako sa imuha. Labaw pa na kaysa gihatag nako sa ilaha. Kay katong ilaha mahurot rato kana imuha dili na mahurot. Kay kana gikan na sa langit. Og tungod anang inyong gisuot walay laki nga makalupig ninyo. Alang-alang masiksi man sila kay mapugnan man ilang mga puson nga di kay managko. Pagpasiksi na ito, pagpagamay. Oh. Kanya katong nga girdel is nagsiga. Wala yung mga luto dito tambok diri. Mura da ito kung sa to? Mura lang kanang mga kuan ron? Oh. So ingon na so lipay kaayo ang mga dalaga in town nga natagaan. Kay sidlak-sidlak kunya na feel dayon nila nga ang Hashem na nila kay gikan gud sa langit. Na feel dayon nila ang kaibahan sa ilang kinabuhi sa dihang gisuot-suot na to nila. So mo to'y atinod nga anak ni Job. So si Asenat ug si Dina nagkaanak sila tungod kay gilugos nila si Dina. Si Shechem. So nagkaanak sila, ang anak nila si Asenat. Ang problema ngano nga niabot si Asenat didto sa Egypt. Okay. Ang mga igsuon god ni Dina is nagplano nga patyon si Asenat kay makauulaw nga anak ta sa Israel, anak ta ni Jacob, mga sikat nga kaliwat, mga righteous, unya na ay nagkuyog-kuyog nga anak gikan sa pinaangkan. Mo to nag-ulaw na patyon taning bata para mawala ni. Giplanuhan nila nga patyon na anak ni Dina nya kay karon si Jacob nakabaluman. Mo to nga naghimo og kwintas si Jacob nga harianon nga kwintas, iyang gipasuot sa bata. Pagkahuman, iyang gipasibat sa hilom ang bata, gidala pod sa anghel didto sa pultahan sa Egypt. Moto na gian nila nila Putipar. Motong giangkon kay berin man pod ang asawa ni Putipar, wa man ka anak. Pero tilipaya sa asawa ni Putipar, iya na hinong giangkon nga iyang anak. Moto ni dako dito sa tila ni Putipar. Ni dako unya sa dihang na nahimo ng viceroy si Joseph. Siyempre naamay kwintas dire. Sa pagkakita gud niya sa bata, niingon siya kaning bataan ni dili ni basta-basta ba tungod sa kwintas. Kaya ang kwintas ngayang gisuot is royal na siya nga kwintas. Hariano na siya nga kwintas. Busa ako aning ampingan ning bataan ni kay kini hariano ning bataan ni. So katong kwintas nga gipadala ni Jacob, maupod toy giitsa ni Dina, ang giitsa ni Asenat kang Joseph. Sa dihang pag-agi ni Joseph kay isa man pud siya sa nagpaduding-duding. Isa man pud siya dito nga nagtindog-tindog sa daplin, pakita pud kan Joseph kay basig maidgan. Nya sila ang uban itsa nagbulak. Tan-aw lang si Joseph karon kay do na may nilupad ron nga kwintas. Pagtan-aw ron ni Joseph kay hala. Ang ilhanan man isa kong kaliwat. Kwintas man nakaila si Joseph nga ala, kwintas man isa kong kaliwat. Motong gisalo ni Joseph kisay tag-iyaan eh. Mo tong gipangasawa, mo to'y gihatag ni Parao aron mahimong asawa ni Joseph. So anak ni Dina, sa ato pa pag umangkon igagaw lang gihapon day ni Joseph. Kaliwat lang gihapon sa Israel. Kay doon na magoy mga komentary ng gawas nga ngano man nga ang ilang anak nga si Manase og si Ephraim giilaman nga Hudiyo nga ang ilang anak Ehiptohanon man. Di ba? Igagaw niya. Kay iya mang iyaan si Dina. Adili, pag umangkon. Pag umangkon kay igsoon man silang Dina. O si Joseph. Okay, si Joseph isa man na sa 12 ka banay. Ika-13 man si Dina.
ko niya. O pag umangkon niya. So pag itsa niya, nakita niya nga Kaliwat. sa amo ning kaliwat. Pero doon ay mga issue ng gawas anak katong wala gani swito sa komentary. Ngano nga si Ephraim nga anak ni Joseph ug ni Asinat. Nganong wala ingna nga dili mga Hudiyo. Kaya ang pagtuo sa uban si Asinat Ehiptohanon. Kung dili ka tigbasag komentary, magtuo ka nga si Asinat Ehiptohanon kay nagdako anak gud ni Potifar ang naa sa Torah. Sa komentary naman ka makakita ang adapted ra di ay. Pero sa Biblia dito, anak ni Potifar na. So, si Potifar, Ehiptohanon, yung asawa, Ehiptohanon, therefore, ilang anak, Ehiptohanon. Pero nganong ang turawa man nagsulti, nganong gidawat man si Manase o si Ephraim, ingon nga mga Hudiyo, nga ang kaliwat, kuhaon man sa babae. Si Jose ra may kaliwat ni Israel. So dito din nato nahibalaan nga anak siya ni Dina. So kay anak siya ni Dina, therefore anak siya, maisip po siya nga usa ka Hudiyo. Kaya ang iyang inahan Hudiya man, nya babae siya. So dito siyang kaliwat. So sa diyang nanganak si Joseph ug si Asinat, ang ilang anak na si Ephraim ug si Manase, Hudiyo gyapon kay ang ilang inahan anak sa Hudiyo ug ang ilang inahan is babae. Si Asinat ug si Dina. Si Asinat Hudiya kay iyang inahan Hudiyo man. So natural ang anak Hudiyo, Hudiya. Nya kay Hudiya siya, natural na iyang anak Hudiyo pod. So mao to nga wala gi-question sa mga igsoon niya nga 12 ka banay si Manase ug si Ephraim. Tungod kay nakabalo ay sila nga si Asinat nga asawa ni Joseph is usa ka Hudiyo. Pero kung yan tan-aon nga naman to nang asawa man siya Ehiptohanon. Di ba? Ug basa lang tag Biblia.